Magandang gabi po. Isa na naman pong Pilipino ang nakatakdang bitayin sa China sa susunod na linggo dahil sa kasong drug trafficking. Tumanggi ang Department of Foreign Affairs na pangalanan ng Pinoy bilang paggalang sa hiling ng kanyang mga kaanak. Sumulat na mismong si Pangulong Noynoy Aquino kay Presidente Hu Jintao ng China para mapababa ang sentensya sa habang buhay na lang na pagkakakulong. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. March 13 ang ipagluksa ng bansa sa pagpanaw ng tatlo nating kababayan sa China. Sina Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo, Elizabeth Batain, binitay dahil sa kasong drug trafficking. Hindi dumating ang hinihintay na milagro ng kani-kanila mga pamilya, kahit pa inapila sa gobyerno ng China na mapababa ang sentensya. Matapos ang ilang buwan, isa na namang Pilipino ang nahaharap sa parehong kaso. Sa susunod na Webes, December 8, nakatakdang bitayin ng 35 anyos na binata matapos ibaba ng High People's Court ng Guangxi Zhuang Autonomous Region ang sentensyang kamatayan. Tumanggi ang Department of Foreign Affairs na pangalanan siya, pero sa impormasyong nakalap ng ahensya, nag-aral ito bilang nursing aide at kumuha ng computer units pero pareho niyang hindi natapos. Nagtrabaho pa raw ang Pinoy sa Macau bilang security guard pero hindi rin nagtagal dahil tourist visa lang ang hawak niya. Ayon kay Raul Hernandez, tagapagsalita ng DFA, September 13, 2008, nang mahuli siya sa Guilin International Airport sa Guangxi, China, matapos tangkain niyang magpuslit ng halos 1.5 kilo ng heroin mula Malaysia. Galing siya sa Macau and from Macau went to Kuala Lumpur, Malaysia, where he met with a Filipina and who asked him to bring some drugs, heroin, to China. Nakipagpulong na raw kagabi si DFA Secretary Albert Del Rosario kay Chinese Ambassador Liu Jianchao para ihatid ang kapilan ng Pilipinas na maibaba ang hatol sa pagkakakulong. Sumulat na rin daw si Pangulong Noynoy Aquino kay Chinese President Hu Jintao para iapela ang sentensya. Pero kailangan daw respetuhin ng ating gobyerno ang mahigpit na pulisiya ng China laban sa illegal na droga. We will fulfill that. And the sentence will be carried out on December 8. Alam na raw ng pamilya ng bibitaying Pinoy ang kanyang sitwasyon. Inaayos na raw nila ang papeles sa mga ito para agad makapunta sa China. Posibleng mga kapatid lang ng Pinoy ang magpupunta sa China dahil bedridden ang ina nito. Well, they were devastated, at yung kapatid, pati na yung anak ng kapatid at yung cousin who were with us this morning were very sad na nangyari ito sa kanilang kapatid. But at the same time, we are hopeful na meron pa tayo magagawa at hindi mangyari yung December 8 na pagsasagawa ng hatol. Ayon sa DFA, ito na ang huling kasong hinatulan ng bitay sa China na walang reprieve o pagpapaliban ng parusa. Tiniligsa naman ng Grupong Migrante International ang di umano'y kapabayaan ng gobyerno na maisalba ang buhay ng mga Pilipinong nakatakdang mabitay sa China. Panawagan nila, gawin ng Administrasyong Aquino ang lahat para maligtas ang buhay ng isa na namang Pilipino. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Dito naman po sa ating bansa, arestado ang isang taga-China at ang kasama niyang Pilipino. At yan ay sa isinagawang buy-bust operation sa lungsod ng Quezon kaninang madaling araw. Bukod sa hinihinalang droga at baril, nakuha din sa mga suspect ang isang ID ng confidential agent ng Philippine National Police. Nakatutok si Oscar Oida. Halos 1 kilo ng hinihinalang sabu, 2 milyong pisong marked money, mga bala at baril, mga ID kabilang na ang PNP Confidential Agent ID na ito. Ilan lamang ito sa mga nasabat na mga otoridad matapos ang isang matagumpay na buy-bust operation sa Quezon City. Alas 3:30 madaling araw. Ang mga naaresto, ang Chinese national si Kelvin Uy at ang kasama nitong kinilala sa pangalang Binig no Rapsing. Ayon sa mga otoridad, alas 3:30 madaling araw na magsadya ng mga suspect sa may P. Florentino, kanto ng Mayon Street sa Quezon City para i-deliver ang halos 1 kilo ng sabu. Lingid sa kanilang kaalaman, mga pulis na pala ang katagpo nila. Sa tulong ng mga informante, nakapag-set tayo ng deal against sa kanila. Yung natuloy yung buy-bust operation. Nang makorna ng mga otoridad, di na raw nakapalag pa ang mga suspect. Sila ay sa ilalim sa
sa documentation sa opisina namin at lahat ng mga ebidensya na recover papadala sa crime laboratory for examination. Hindi pa raw matukoy ng mga otoridad kung sa anong grupo napapabilang ang mga suspect. Pero sa mga kotse pa lamang nito at mga bitbit na gamit, batid daw nilang hindi ito mga basta-basta. Kaugnay naman ang PNP Confidential Agent ID na nabawi sa mga suspect. Inaalam na ng mga otoridad kung totoo ba ito. Kasama yun siguro sa alamin natin kung ano. Pero ang mga expired na siya. Hindi naman na nagbigay ng payag ang mga suspect sa mga miyembro ng media. Oscar Oida naka-alerto, 24. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Dahil sa alagang aso, patay ang isang sundalo matapos siyang makipagbarilan sa isang gwardiya sa Nosogbo sa Batangas kaninang madaling araw. Ang ugat naman ng krimen, away dahil lang sa alagang aso. Si Dante Perelio naka-alerto 24. Sumiklab ang alitan sa pagitan ni Airman 2nd Class Jomon Articulo at security guard na si Alan Ernie nang dahil sa aso. Hanggang nauwi ito sa madugong barilan. Dumaan yung tatlong Air Force na galing dyan kumain, nagmirinda. May aso sila. Ngayon, nung dumaan doon sa harapan ng bahay, may tao doon sinipa yung aso. Yun ang umpisa. Bigla na lamang daw bumunot ng baril ang gwardyang si Ernie, sabay paputok kay Articulo. Pagputok po talaga agad. Tumakbo agad kami, hingi ng tulong. Tapos ako nga po, pagbalik ko, ang kinuha ko po agad siya. Ako po yung nagdala sa ospital . Pero ayon sa katrabaho ng gwardya, nagugat ang krimen ng habulin ng kanilang alagang aso, ang dalang aso ni Articulo, nang dumaan ito sa harap ng kanilang bahay. Kasama raw noon ni Articulo ang 2 pang sundalo na pawang mga nakasibilyan. Inawat daw ni Ernie ang nag-aaway na aso at humingi pa raw ng paumanhin. Pero nagpumilit pa rin daw ang 3 sundalo na pumasok sa bahay para kausapin ang kanilang amo. Di raw pumayag si Ernie, kaya nauwi ito sa barilan at napuruhan si Articulo. Dead on arrival sa Nasugbu Doctors General Hospital si Articulo matapos magtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isang tama naman ng bala sa tagiliran na tumagos sa baga ang inabot ni Ernie. Inoobserbahan siya ngayon sa Madonna General Hospital sa Balayan, Batangas. Pero bago pa raw maisugod sa ospital si Ernie, bahagyang nagkaroon ng tensyon matapos humisponde ang mga kasamahan ni Articulo. Gusto raw kasing makasigurado ng mga ito na hindi siya makakatakas. Hindi nga agad namin madala at natatakot naman kami. Baka halimbawa kung dalhin namin, masundan kami noong kanilang kasamahan, matambangan kami sa daan. Tumawag muna kami ng pulis. Tapos, iniskortan kami ng pulis papunta doon sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng Batangas Police sa insidente. Pinaghahanap rin ngayon ang isa pang kasamahang security guard ni Ernie na nakilala lamang sa alias na Junior. Hustisya naman ang panawagan ng mga kaanak ng napaslang. Nawagan po ako sa Mayor ng Tracy Martires na si Mayor Disagom. Sir, tao niyo po yung nakabaril sa pamangkin ko. Baka po naman ninyo pwedeng isuko. Baka po pwede ninyo kung saan namin mahanap. Tulungan niyo po kami. Mula rito sa Nasugbu, Batangas, Dante Perelio, nakatutok, 24 oras. Disyembre na bukas at hindi may kakailang papalapit na ng papalapit ang Pasko. Kaya naman dagsana sa Divisoria ang mga gustong makatipid sa pagki-Christmas shopping. Nakatutok live si Julius Segovia. Julius! Mel, 25 araw bago magpasko, inilawan ng higanting Christmas tree dito sa Divisoria, Maynila na itinawon pa sa pagdiriwang ng Bonifacio Day ngayong araw. 35 talampakan ng taas ng Christmas tree nagbibigay liwanag ngayon sa buong Tutuban Commercial Center. Naging tradisyon ang buksan ng daang-daang ilaw nito tuwing katapusan ng Nobyembre bilang paghahanda sa papalapit na Kapaskuhan. Sinundan yan, Mel, ng magarbong fireworks display. At dahil holiday at maraming ang nakatanggap na rin na kanilang bonus, nagsimula na mag-Christmas shopping ang marami sa ating mga kababayan. Umaga pa lang,
Nagmistulang dagat ng mga tao ang Divisoria. Hindi na halos makadaan ang mga sasakyan sa dami ng mga mamimili. Sinamantala ng marami ang holiday at naibigay na rin kasi ang bonus ng ilang manggagawa. Gaya ni Ivy Amorsolo na namamasukang kasambahay sa Maynila. 3,000 piso raw ang budget niya para sa pamilya. Tama, ganun binigay ni ate sa amin kasi magpapadala kami sa probinsya ng pasalubong. Sa regalo. Dahil dagsa ang tao, traffic sa mga kalye ng Divisoria, pero nakadagdag pa sa traffic ang mga kilos protesta ng mga rallyista nang dumaan dito. Maaga namang nanita ang Manila Police sa mga nagtitinda sa bangketa. Naaktuhan namin ang pagkukumuhog ng mga tindera sa pagbabaklas ng mga paninda nila. 1 metro lang daw kasi mula sa bangketa pinahihintulutan ng mga paninda. Pero halos kainin na nito ang kalahati ng kalsada, kaya di na rin halos makadaan ang mga sakyan. Nilagyan na ng puting linya para di sila lumampas. We apprehend them. Yun nga, pinapile namin sila ng case for obstruction. Kung ano po yung binigay na guide sa amin, doon lang po kami. Hindi po kami lumalagpas. Pero matapos ang bahagyang kaguluhan, tuloy pa rin ang tawaran. 100 piso ang walking shorts, 150 pesos naman ang pantalon. Ang 2 piraso ng t-shirt o kay blouse, mabibili lang din sa halagang 150 pesos. Mabenta ring pangregalo ang lampshade, cup and saucer at alkansya na may disenyong Angry Birds. Mabili rin ang ballpen na puno ng diamond-like stones. Mas makamura po kayo pag pag maramihan Kasi mura, pwedeng wholesale price. Kasi maraming mga inaanak. Halos na triple naman ang 10,000 kada araw na bilang ng mga mamimili sa isang mall dito rin sa Divisoria. Kaya mas sinigpitan ng seguridad. Pinalawig din ang operating hours ng mall. Nag-additional kami ng K9 para sa ganitong karaming tao. Actually, pag ganitong holiday, ganito talaga karami yung tao dito. Muli namang nagpaalala ang pulisya. Kung maaari, huwag na raw magsama ng bata sa pamimili. Maging alerto rin daw sa mga kawatan. Pinaka-the best, huwag na mag-alahas. Tapos kung meron, minimal na lang yung kung ano yung bibili nila, yun na lang ang dala nilang pera, pambili roon. Pero yung more than that, mag-ingat sila. Mel, naku, tuloy-tuloy pa rin ang programa dito sa parking space ng Tutuban Shopping Center. Payo nga ng ilang nagtitinda, kung may extra budget lang din naman daw, mamili na ngayon habang maaga pa. Bukod sa iwasiksikan, mas makakamura pa. Hanggang alas 12 naman ang hating gabi bukas, ang Tutuban Night Market. Advance Merry Christmas sa'yo, balik sa'yo, Mel. At Merry Christmas din sa'yo. Maraming salamat, Julio Segovia. Kaugnay po ng nakatagdang pagbitay sa isa na namang Pinoy sa China. Kausapin po natin ngayon live si Vice President Jejomar Binay, ang Presidential Advisor on OFW Concerns. Magandang gabi po sa inyo, Vice President Binay. Napakaganda mo rin sa gabi, Mel. Maraming pong salamat, Vice. Meron po ba kayo nakikita pang paraan para matulungan itong Pinoy na ito na nakatakdang bitayin? Alam mo, Mel, ako naman laging naniniwala na hanggang sa huling sandali, hanggat hindi nangyayari yung ating kinatatakutan, may pag-asa pa tayo. Ano po plano ninyo, sir? Ako po, magdadala ng sulat at mag-aapila sa mga namumuno po ng China. May sulat po kasi si Pangulong Noynoy. Si Pangulong Noynoy po nababagabag dito sa pangyayaring ito. At tayo po sapagkat pupunta sa kanilang bansa, nag-aantay po tayo ng pagtanggap ng ating pagdating po. Kanino po tayo aapila, Vice? Ang sulat po ni Pangulo kay Pangulong Hu Jintao. Pero I suppose katulad ng dati, siguro ang makakaharap ko kung ako ay makakapunta ron, yung yung Supreme Court Justice. Vice, pero hindi ba yung apila dun sa 3 Pinoy, yung nabitay nung Marso, hindi napagbigyan Tingin po ninyo, lalambot kaya? Pero may kaduktungan Ang alam ko, Mel, alam po ninyo mga kababayan, ang itong ayoko na lang mabanggitin ng pangalan at saka kung tagasan kasi may pakiusap ang pamilya po na yung kanilang ina
Isang linggo lang nakalatay at naatake, no? So, baka marinig o mapanood sa TV, maapektuhan pa yung nanay niya, no? Ano pa, ang pagkakaalam ko dito, itong taong ito, isa sa 6, no, yung nabanggit na model, yun ang 3, yung natirang 3, yung 2, ang balita ko, na-commute yun, yung 2. So, iisa na lang natira. So, makikita mo, hindi naman masyadong madali mga ating tutunguhan. May pag-asa rin. Kailan ang tungo nyo sa China, Vice? Nag-iintay lang po tayo ng kasagutan